Nasubukan nyo na ba ang chocolate balls ko? Ito lang naman ang munchkin na maliliit na kasing laki ng Holland. Isa pa ito sa pampaakit ng customers. Pag makakita talaga sila nito guys, ay siguradong bibili at bibili talaga sila. Lalo na sa mga mahihilig sa chocolate guys. Kaya dito sa tindahan, mabenta talaga ang aking chocolate ball. So tamang-tama guys, wala na po akong chocolate balls. So gagawa po tayo ng chocolate balls for today's video. So, meron po akong 15 Ace biscuits, guys. Ito lang naman po ang pangunahin nating kasangkapan. So, ang gagawin po natin sa Ace biscuits ay dudurugin po talaga natin siya hanggang mapulbos talaga siya. Ika-crush po talaga natin ng maigi, guys, na wala talagang maiiwan na pamumuo sa ating biscuit, guys. Para naman sa ganon, madali po natin maihalo ang ating kondensada. So, lagyan po natin ng isang latang kondensada na 390 grams. So, ito lang naman po ang pangalawang sangkap, guys. Bali, sa chocolate balls talaga, guys, ay dalawa lang talaga ang kakailanganin natin. Yung kondensada, tapos Ace biscuit. So, ayan na, naihalo na po talaga natin yung ating kondensada. So, hahaluin talaga natin yan ng maigi, guys. Pagkatapos, kakamayin na po natin para magmamasa na po tayo na para po tayong nagme-mix ng dough. So, isipin na lang po natin na gumagawa po tayo ng tinapay. Pero, hindi mo talaga titigilan yan, guys, hanggang hindi mo talaga ma-achieve yung tamang texture ng ating chocolate ball. So, ganyan na po ang gagawin po natin. Idiin lang talaga natin hanggang sa makuha po talaga natin yung perfect texture ng ating chocolate ball. So, malalaman mo lang yan, guys, kung okay na siya, kung naging malambot na po at kumintab na po ang kanyang texture. So, ayan na, guys, gumamit nga pala ako ng desiccated coconut. So, ito lang naman po ang gagamitin kong pang-coat po sa aking chocolate balls. So, eto na guys, dalawang kamay na po ang aking gagamitin kasi magpo-form po tayo ng Holland, yung bilog-bilog na maliliit. So, ganun talaga kasimple ang paggawa ng ating chocolate ball. So, sa sizes naman po ay tansya-tansya lang naman po ang ating gagawin guys kasi wala naman po tayong sukatan dito. Ang benta ko nga pala dito guys ay 2 piso isa. So, tamang-tama lang po ang presyo ko para sa nagsari-sari store na katulad ko. At para naman po sa walang sari-sari store guys, marami naman po ang pamamaraan sa pagbebenta ng ating mga produkto. So, nasa sa inyo po ang diskarte kung paano po kayo makabenta. Ang importante, makabenta po kayo. At para naman po sa naghahanap ng extra income, sana po ay nakatulong po ang video na ito. At kung ikaw ay may mga katanungan, huwag niyo pong kalimutan na mag-comment po sa baba. At kung ikaw ay bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo rin kalimutan na pindutin po ang subscribe button and hit notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na aking ina-upload. Thank you! Bye-bye!